Makikita niyo naman, di ba yung Chacha, pro-Chacha si speaker, kami, no kami sa Chacha, pro-Maharlika sila, kami hindi. Kaya hindi totoo yung nagkukonsabahan kami dun sa meron mga specific times na pwede kaming magsama. Halimbawa yung kung magbibigay sila ng yung mga ayuda or mga batas para sa mga magsasaka, para sa mga marginalized, doon kami nagkakaisa. Naman kami, kahit na, di ba kami, tumutol talaga kami doon sa pagtatanggal ng ABS-CBN na franchise. Pero sabi ko, iba ito ngayon. Iba ito iba itong network na ito. Network ito ng mga kasinungalingan at network ng mga disinformation na hindi ito tanggap doon sa freedom of expression. Meron silang ini-aim na katulad namin, lagi naman sinasabi, gusto namin tanggal yung makabayan dyan sa Kongreso. So patuloy yung mga paninira nila. May aim talaga sila ng manira ng tao. Kaya nagawa yun ni Duterte dahil sa kanyang personal interest. Paggalit siya, kung matatandaan ninyo, panahon ni GMA, sinabi niya rin yun nahihiwalay ang Mindanao. Pero wala namang pumapansin sa kanya kasi unconstitutional yon, di ba? At magdudulot lang yun ng disunity at kaguluhan sa ating bayan. At dapat na lang ang gawin niya ay tumulong na lang ngayon. 1 million ang naapektuhan at nasasalanta. Parang hindi nila alam na yung ginagawa nito sa HOR ay part ng due process. Oo nga. Ano po masasabi niyo doon? Well, hindi ko alam kung anong tawag niya dun sa ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakailang meeting na tayo, pang-apat na meeting na yata ito. Ito yung part ng ng due process. Kung walang due process, di pag nagpasa kami ng bill, approve na agad. Wala nang sabi-sabi or wala nang investigation. Louder. Parang ano po masasabi niyo? Yes, parang pagkatapit ito sa katotohanan at saka yung accountability. Obvious naman talaga na nakikita natin dito na halimbawa yung ethics, yung pagbibet ng kung tama o mali or meron talagang totoo talaga yung nagiging sources nila ng mga information ay wala silang pakialam, di ba? Katulad nga nung pinresent ko kanina, di ba? So hindi man lang sila nag-worry na or totoo kaya ito o di ba dapat ganon. Actually nga pag may mga networks, yung mga malalaking mga networks, pag kahit nga one word na nagkamali yung kanilang anchor o yung kanilang newscaster o commentator nila for that matter, nag-a-apologize sila. Kung meron, ito hindi talagang may culture of impunity at saka talagang may intention talaga na manira ng mga reputasyon ng tao. Na katulad namin sa Makabayan, lagi kami nire-red tag kahit na walang mga basihan yung sinasabi nila sa amin ay talagang patuloy pa rin katulad niyan ito ni Representative Manuel yung kahit na suspended na sila using the social media hindi pa rin sila nagre-regulate kami advocate kami ng freedom of expression and freedom of speech pero we take exception to SMNI kasi hindi freedom of speech and yung sinasabi nila yung ang ginagawa nila ay pagsisinungaling, ginagawa nila ay paninira ng reputasyon ng tao. Ang ginagawa talaga nila ay talagang meron silang ini-aim na katulad namin, lagi naman sinasabi, gusto namin tanggal yung makabayan dyan sa Kongreso. So patuloy yung mga paninira nila, may aim talaga sila ng manira ng tao. Hindi para maging responsible doon sa kanilang mga sinasabi, hindi maging responsible to the public kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Kasi very dangerous yung ganun. Hindi nila malaman kung katulad na ipinakita kanina, yung UN rapporteur, sinabihan ng parang, spokesperson ba ng communist terrorist? Diba? So, ito, hindi na masabi kung may problema o wala. So, talagang problematic tayo doon sa the line of thinking na meron yung buong SMNI. Kung pati yun ay hindi nila masabing may problema ba doon o wala doon sa statement na yun. Congressman, tanong lang po, regarding dun sa source ni Ka Eric, hindi ba taligin na yun? Ano po ang update doon?
na-reveal yun, sinabi kay, kay chairman. Pero hindi pa rin namin alam, no? Oh, sila pala na alam. Oo, pero sinasabi niya pa rin na, ang dinig ko Dininay pa agad rin, eh. oo, dininay niya pa rin eh. Ang dinig ko after na makalabas sila, sinasabi niya na totoo pa rin. Diba, gawa-gawa lang siya. Yung ganon. So, talagang yung kultura na talaga. Sorry, inaabangan po namin kanina na ma-brought up yun. Kasi nga, nagmukhang sinungaling ang komite sa ginawa na yun ni Ka Eric. Yes, pinagmumukha niya ng sinungaling, no? Yung komite doon sa sinasabi niya, na kahit na sinasabi niya in executive session, sabihin mo kay chair, pero paglabas niya, ay sasabihin niya, wala naman daw siyang sinabi. So diyan na lang natin makikita, no, kung talaga bang dapat na pagkatiwalaan yung ganitong mga commentator, broadcaster, o mga social media content maker, etc. Anong lang po, so, kanina kasi parang yung attorney ng Johnson, parang hindi ata nila alam na yung ginagawa nito sa HOR ay part ng due process. Oo nga. Ano po masasabi niyo doon? Well, hindi ko alam, no, kung anong tawag niya dun sa ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakailang meeting na tayo, pang-apat na meeting na yata ito. Ito yung part ng ng due process. Kung walang due process, di pag nagpasa kami ng bill, approve na agad. Wala nang sabi-sabi or wala nang investigation. So matagal itong due process na ito. At yung sinasite naman niya ay hindi naman related dyan sa legislative franchise on free air. Yung tungkol sa port, Manila Port. Kaya pati nga siya naglalay, di ba? Pati nga siya nagsisinungaling. Di ba? How could you expect yun sa kanyang kliyente, tsaka doon sa mga talents nila, no? Kaya talagang nasa kultura talaga ng SMNI yung ganun. Tingin ko ay paninira at pagsinungaling. Question ko po kay Jason sa kanina po. Sabi niya po kanina na some of their contents na lagi mo sa social media are not the same as in live, which is yun po yung binagit nyo kanina. We find it like difficult po na maniwala doon sa sinabi ng statement. Kaya bakit po siya sinabi na parang kasi hindi naman totoo yan eh. Kasi same lang naman yung difference yun. Tapos isa-site yun na hindi naman kayo control pala ng NTC or MPRCB. So ano po yung hakbang na pwede nyo gawin na ano po yun, hindi nga siya control ng other government agencies. But this kahit paano, we need to make sure that accountable pa rin ang mga networks sa mga content ilalabas nila, especially social media. Kaya gusto na nga natin imbitahan dito yung mga social media. No? Kasi meron din naman silang certain regulations sa kanilang mga, yung gumagamit ng kanilang mga platform. At makita natin yung mga ganyan. Kasi baka mini-misrepresent nila, no, ang pampubliko or niloloko nila ang publiko na hindi indefinitely suspended yung franchise ng SMNI. Kaya pumupunta sila sa social media na tingin tuloy ng tao na wala lang, tuloy lang, wala namang ano yan eh. Di ba parang sinasabi nila, wala namang ano yan eh, wala namang handsami ng NTC, kaya tuloy lang kami. Kasi ano ba yung interest nila doon sa pag-i-air ng gano'n. Kaya sinabi ko nga kanila, ang interest talaga nila, pera. At as long as tinatangkilik sila, ang daming nanonood sa kanila, kumikita sila. So yun na yung purpose nila, hindi para maging responsable sa tao kung tama o mali yung sinasabi nila sa social media. Last question. Since the Makabayan Block has been the #1 target ng SMNI for almost 3 years, sabi na naman since the start po nung show nila ka Eric at Dr. Badoy, what are the steps that you've been trying to do na hindi naman siya parang medyo naka-center for Makabayan Block, but center for everyone na may be targeted for this red tagging, false information, fake news, mga ganun? Well, may mga ibang mga people's organizations, mga individual na nag-file ng kaso against sa SMNI, especially kay Eric tsaka kay Badoy. Siguro mga ilang ilang mga kaso na. And even sa ombudsman, meron na rin mga ikinaso noong pang naging spokesperson si Badoy ng PCOO. Kaya yun naman yung ginagawa natin. So ito, alam niyo naman kami, kahit na, di ba kami, tumutol talaga kami doon sa pagtatanggal ng ABS-CBN na franchise. Pero sabi ko, iba ito ngayon. Iba
iba ito eh, iba itong network na ito. Network ito ng mga kasinungalingan at network ng mga disinformation na hindi ito tanggap doon sa freedom of expression or freedom of the press. So, yun yung aming ginagawa. So, patuloy pa rin natin ina-expose yung mga tingin natin ay delikado, dangerous na mga ginagawa nitong mga anchor na ito sa wherever it is, sa social media man yan o whatever platform. Kasi next question po, regarding po sa kanina sinabi po sa medical na naman certificate na binigay naman ni Kibuli na naman, maniniwala na naman ba naman ulit ba ang progreso sa susunod na pinatawag na naman ulit po siya na mayroon naman medical ulit? Well, parang ano na lang yun, no? Alibay na lang yun. Nakikita naman natin siya, nag-air pa siya sa social media, di ba? At kailan ba yan? Nung isang linggo talagang nag-ano siya. Ngayon kapag merong parang un-excuse, parang kumbaga excuse na lang yan na na sirang plaka na yan, yung mga ganyan. Pero kapag talaga hindi siya dumating dito, ay talaga seryoso naman ang committee to take the necessary actions para makapunta siya rito. Meron naman kaming procedure para gawin yun. So tingin niyo po kaya kailangan ng legislation para ma-cover ng mga batas natin dahil sa yung social media? Kasi yung that's connect kanina, di ba? Ang laging sinasabi ni Jason sa free to air, which is yung covered ng franchise ng batas. Pero labas doon yung mga social media accounts. So sa tingin niyo ba kailangan talaga ng legislation covering the social media accounts para sa isama na sa franchise? Yes. Oo. Tingin natin, pag-isipan pa natin, pero hindi against yung fake news. Kasi wala naman yun sana. Against disinformation siguro. At ito nga, isa rin sa pwede nating halimbawa yung mga social media, palakasin yung regulatory power ng mga social media. Kaya pwedeng pag-uusapan pa namin kung paano yan. Kasi kami sa Makabayan, ingat din naman kami na mag-violate ng freedom of speech and expression. Yeah, sa Bill of Rights. Oo, sa Bill of Rights. Diba, alam naman natin na nire-red tag talaga kayo as communist, diba? Oo. Tanong ko lang po, kasi dahil sa kaka-red tag na communist po kayo, ang lumalabas sa mga viewers ng SMNI ay pinapatakbo po kayo ni Speaker. Kumbaga, si Speaker tsaka yung kayo ay nag-join force para pabagsakin sila. So, ang tanong ko lang po, ano pong masasabi ninyo na ito raw pong kay Speaker Martin, nagkaroon daw po ng komunistang congressman ang House. Ngayon lang daw po. Well, kami naman lahat sa Makabayan sinasabi nilang komunista. Di ba 2000 pa kami, nandito na ang bayan muna na parte rin ng Makabayan. So lahat hindi lang naman. Kaya makikita mo talaga doon yung irrationality, no? Yung pagiging irrational nitong nitong si Celis tsaka ng SMNI tsaka nitong Badoy. So syempre kung hindi ito tutugma doon sa kanilang opinion o sa kanilang paniniwala, lahat na komunista. O di ba, lahat na terrorist. Katulad halimbawa yung UN Special Rapporteur na honorable kagalang-galang, di ba, na talagang tinalaga dito ng iba't ibang bansa para pumunta rito. Ni red tag pa. So, di ba? So, as regards naman doon sa connivance, walang ganon. Ang Makabayan has maintained its independent in terms of yung mga paninindigan namin sa mga batas o panukalang batas. So makikita nyo naman, di ba yung Chacha, pro-Chacha si Speaker, kami kami doon sa Chacha, pro-maharlika sila, kami hindi. Kaya hindi totoo yung nagkukonsyabahan kami doon sa Meron mga specific times na pwede kaming magsama. Halimbawa yung kung magbibigay sila ng yung mga ayuda or mga batas para sa mga magsasaka, para sa mga marginalized, doon kami nagkakaisa. Pero hindi kami, kumbaga yung aming dito ay principled yung kumbaga alliance, mga ganun. Follow-up question lang po. Ano po masasabi niyo rin sa sinasabi nila na open book? Yung Congress daw ay parang tinatago ninyo yung mga corruption dito. Kaya ang sigaw nila, open book. Open book. Well, free naman ng tao na magsulat or
humingi ng mga records. Sinasabi nga ng Secretary General natin dito, no, Secretary General Velasco, na open naman yung kung sino mang mamamayan na humingi ng mga records namin dito. So, ganun din naman kami. Open din naman kami na sabihin na na saan namin dinadala yung aming mga pondo. Thank you po. Kung may iba lang po tayo. Magkakaroon ba ng hearing regarding po dun sa 51 billion na na-open nung nakaraan? Kasi marami nagtatanong dun eh. Magandang tanong yan, no. May nagko-contemplate, pinagko-contemplate, nag-iisip kami sa Makabayan kung paano. Naghahanap lang kami muna ng mga ebidensya. Naghahanap pa kami talaga ng... So, syempre, kapag nag-file ka ng House Resolution, mag-i-inquire ka, o na dapat meron ka ng mga data. So, matagal yon kaya pinag-aaralan pa natin. May mga naririnig ako na ibang mga congressman na gusto rin mag-file para questionin yung, yung 51 billion in relation nga doon sa flooding dyan sa Davao City. Kasi ang laki-laki na ng pondo na napunta dyan through doon sa panahon ni Duterte. Kaya yan nga sinasabi ng Committee on Appropriation 51 billion na, at nakita ko nga yung records na yun. Kaya nag-iipon pa kami ng mga ebidensya. So meron magaganap na doon? Parang na hearing. Ay, naku, salamat. May question po ako. Maiba naman po tayo kung tatanong ko lang, alam ko po na hindi naman kayo masyadong hindi naman kayo maka-Marcos, alam ko naman yung stand nyo. Pero tanong ko lang po, ano yung masasabi nyo doon sa sinabi po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, doon sa sinabi niya na alam niyo po yun, parang nagpupulburon, pagkatapos adik at bangag. Gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Yes. Well, as regards dun sa sinasabi ni dating Presidente Duterte kay Marcos, kay Presidente Marcos Jr., so nasa kanya yung burden of proof kung papatunayan niya yon. At the same time naman kay President Marcos, napatunayan niya rin na sinasabing hindi totoo 'yon. So nasa kanila yung nasa kanila 'yon. But anyway, sa ganitong mga awayan nila, walang natatalo dito kundi ang bayan. 'Di ba? Yung paghiwalay po ng Mindanao. Oo, kaya talagang ito rin yung paghiwalay ng Mindanao. Nakita naman natin na wala namang sumasama dun sa posisyon, kahit ang taong bayan siguro. Yung mga kasamahan ko dito taga Mindanao, hindi naman din nila gusto na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So kaya lang nagagawa siguro kaya nagawa yun ni Duterte dahil sa kanyang personal interest, paggalit siya. Kung matatandaan niyo panahon ni GMA, sinabi niya rin yun nahihiwalay ang Mindanao. Pero wala namang pumapansin sa kanya kasi unconstitutional yon, di ba? At magdudulot lang yun ng disunity at kaguluhan sa ating bayan. At dapat na lang ang gawin niya ay tumulong na lang ngayon. 1 million ang naapektuhan at nasasalanta ng pagbaha at saka ng kalamidad. So dapat tumulong na lang siya doon kaysa yung ihiwalay nila yung ang dami nang ang pondo na napupunta sa Mindanao. Pero bakit ganun pa rin yung nagiging sitwasyon? Tsaka parang gusto lang niya magtago sa... Yes, isa rin yun, tama ka. Isa rin yun sa gusto niya ring ihiwalay ang Mindanao dahil gusto niya ring magtago sa accountability niya dahil kinakabahan na siya, darating na yung ICC dito. May usapan ugong-ugong na meron daw pong maglalabas daw po siya ng warrant. Pares ano po masasabi po? Well, siguro fake news yun kasi wala pa namang ganong stage ang ICC, di ba? So, ano lang yan, parang nag-i-insinuate lang sila ng kumbaga parang sinasabi nila parang magalit yung mga tao, magsimpatya sa kanya yung mga, kumukuha lang siya ng sympathy. Pero actually, kung titignan natin yung procedure ng ICC, medyo malayo pa yun, nasa stage pa nga lang sila ng investigation and finding the facts. Hindi po ba natin pwedeng isalang sa hearing si Roque? Kasi si Roque nagpapakalat din. Well, kung merong House Resolution, pwede naman. Kung may sa House Resolution, pwede naman yan. SMNI din po siya. Oo, sa SMNI din yun. So it's up for the people, sa katulad ninyong mga vloggers na nagsasabi ng,
nag-aano ng opinion ng mga tao, 'di ba? Katulad niya, nag-gets nyo agad yung hidden agenda nila, no? Mag-ano lang sila ng simpatsya, at saka parang yung mga tao ay pumanig sa kanila at magalit. Kaya talagang nasa atin na rin yun kung paniniwalaan natin. Kaya talagang gusto natin na magkaroon ng media literacy sa ating mga kababayan para para makita or ma-distinguish yung mali at tama, yung facts sa false news, mga ganun. Thank you so much po. Thank you so much sa pagbigay niyo po. Thank you so much po. Thank you po.